Isang massive operation ang isinagawa ng US laban sa ISIS sa Syria kung saan higit sa 100 bomba ang ibinagsak ng Estados Unidos na tinawag na Operation Hawkeye. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Muli na namang nagulantang ang gitnang silangan, hindi dahil sa isang bagong digmaan, kundi dahil sa pagbabalik ng isang pangalang akala mo'y nawala na, ang ISIS, nang ang mga puwersang konektado sa grupong ito ay naglakas loob na atakihin ang puwersang Amerikano sa Syria. Ang sagupaan na ito dahil sa mga elementong apektado ng ISIS na pumatay sa 2 sundalo at isang interpreter na Amerikano, ay hindi lang simpleng gera kundi isang aksyon na lumagpas sa red line na pumilit sa Washington na tumugon sa pamamagitan ng isang campaign na tinawag na Hawkeye. Ayon sa mga ulat, ang reaksyon ng militar ng Amerika ay mabilis at matindi. Mahigit sa 100 na high-precision munitions ang pinakawalan sa higit sa 70 critical targets ng kalaban. Hindi ito isang isolated strike lamang kundi resulta ng coordinated effort sa pagitan ng Amerika, Jordan, mga local ally forces at lalo na ang strategic intelligence support mula sa Israel. Ang mobilization ng ganitong pinakamalakas na puwersa ay nagpapakita ng scale at seriousness na ibinibigay ng Washington sa campaign na ito. Ang mensahe mula sa Pentagon, lalo na sa pahayag ni Secretary of War Pete Hegseth, ay nag-abandon ng anumang vague diplomatic language. Pinatotohanan ng Amerika na ito ay direct retaliation. Bawat sino mang umatake sa mga Amerikanong sibilyan at sundalo ay kailangang magbayad agad sa pamamagitan ng overwhelming firepower. Ang blunt approach na ito ay paraan ng Washington para iset muli ang rules sa Middle East kung saan ang tunay na lakas ay mas may timbang kaysa sa political statements. Ang deterrent effect ng Operation Hawkeye ay hindi lang tumigil sa battlefield ng Syria. Ang tunog ng mahigit sa 100 precision bombs ay isang warning signal sa lahat ng ISIS cells globally, pati na rin sa Iran-backed forces. Pinadala ng Washington ang malinaw na strategic message. Tapos na ang testing period at ang sino mang mag-challenge sa buhay ng mga Amerikano ay haharap agad sa malupit na consequence. Naganap ang mga atake sa isang ancient city na tinatawag na Tasmor o sa modernong pangalan Palmyra Desert na matatagpuan sa Middle East Syria sa loob ng Syrian Desert. Mahalaga ang Palmyra Desert dahil sino mang gustong dumaan sa Syrian Desert sa east-west o north-south axis ay kailangan dumaan sa lugar na ito. Dahil dito, ito ay strategic location para sa lahat ng involved parties. Ginagamit ito ng Iran para mag-smuggle ng weapons at cash sa Syria at Lebanon. Ginagamit naman ng Syrian government para mag-export ng droga na kaptagan at gusto ng current Suya leader Assara na i-stabilize ang mga local militia groups dito. Nang sakupin ng ISIS ang lugar na ito, winasak nila completely ang mga archaeological sites at 1,000-year-old temples para i-implement ang kanilang campaign na erase history at mag-establish ng extreme Islamic State. Historically, mahalaga si Palmyra dahil ito ay isang major trade route para tawirin ang Syrian Desert mula east hanggang west. Ilang araw lang bago ito, ang mga forces na may koneksyon sa ISIS ay itinumba ang mga American troops sa lugar na ito na ikinamatay ng 2 sundalo at isang interpreter. Dahil sa nangyari, si Trump ay nagpadala ng message na hindi na pwedeng maging mas clear pa. Ang anumang attack sa American forces on the ground ay may heavy price. Notably, ang mga militia leaders na dati ay connected sa Al-Qaeda at ibang groups with ISIS-like ideology ay sinusubukang i-distinguish ang sarili nila from global terrorism shadow. Pero ang actual control nila sa Syria ay nananatiling limitado. Ipinapakita nito na sa Syria ngayon wala ng unified power center. Sa halip, ito ay isang complex conflict space kung saan ang armed groups, regional powers at external superpowers ay sabay-sabay na involved at nagko-compete for influence. Para ma-achieve ang high precision in short time, nag-operate ang US ng multi-layered intelligence system. Sa ground, around 1,000 US troops and advisors ang closely coordinated sa inside sources ng armed groups para i-verify ang data. Particular, ang role ng Israel ay kritikal. Sa nakaraang 2 taon, ang Israel Defense Forces ay continuously active sa southern Syria, accumulating massive intelligence tungkol sa organization at movements ng mga terrorist groups. Ang lahat ng datos na ito ay direktang ibinahagi sa Washington at sinamahan ng airspace control support mula sa Jordan, kaya nabuo ang isang halos perpektong coordinated strike. Sa strategic na pananaw, sabay-sabay na tinupad ng operasyon na ito ang maraming layunin. Una, ito ay malinaw na pagpapatupad ng red line. Hindi kailanman tatanggapin ng Amerika na atakihin ang kanilang mga sundalo nang walang overwhelming response. Sumunod, nagpadala ang Washington ng deterrent message sa Syria at Lebanon na ang stability at rebuilding ng infrastructure ay posible lamang kung tuluyang mawawala ang banta ng terorismo. Sa huli, nilinaw din ng pag-atake ang pananagutan ng mga extremist organizations. Kahit ang umatake ay maaaring isang individual o maliit na grupo lamang, iginiit ng Amerika na sila ay produkto ng isang ideological at armed system na hinubog ng ISIS o ng mga kahalintulad na organisasyon.
Dahil dito, ang pagwasak sa higit sa 70 targets ay hindi isang biglaang desisyon, kundi isang maingat na inihandang hakbang upang ipakita ang superpower status at protektahan ang interes ng Amerika kasama ang mga kaalyado nito sa Middle East. Sa mga nakaraang linggo, nasaksihan ng Southern Syria ang mga targeted arrest operations na isinagawa ng Israel Defense Forces. Ipinapakita ng mga galaw na ito ang isang malinaw na realidad. Hindi lang nag-oobserba mula sa malayo ang Israel, kundi aktibo nitong pinananatili ang presence sa ground para tugisin ang mga elemento mula sa iba't ibang terrorist networks. Hindi ito panandali ang operasyon, kundi isang pangmatagalang, sistematiko at intelligence-driven campaign na mahigpit na konektado sa regional intelligence sharing. Ayon sa impormasyong nakalap ng IDF, ang banta sa Israel ay hindi lang nagmumula sa local militia leaders, kundi pati sa panganib na ang ISIS-linked forces ay dahan-dahang gumalaw mula sa eastern Syrian desert patungo sa border ng Israel. Dahil dito, ang intelligence gathering, monitoring ng movement routes at pagputol sa kanilang logistics networks ang naging top strategic priority. Sa realidad, tuloy-tuloy ang presensya ng United States sa Syria mula pa noong around 2015 sa panahong sumiklab ang civil war at mabilis na lumakas ang ISIS. Noong una, nakatuon ang presensya na ito sa intelligence collection at deployment ng special forces. Kalaunan, sa koordinasyon ng mga regional allies, gumanap ang Amerika ng critical role sa pagbagsak ng state structure ng ISIS. Gayunpaman, hindi kailanman naging simple ang battlefield sa Syria, lalo na nang pumasok ang Jordan sa equation. Sinubukan ng mga terrorist groups na samantalahin ang Eastern Syria, isang liblib na desert area na may mahina at maluwag na kontrol para lumikha ng pwersa. Ang rehiyong ito, na nasa pagitan ng Syria at Iraq at umaabot hanggang Jordan, ay naging ideal location para magtago, mag-reorganize at maghintay ng tamang panahon ang mga extremist groups upang palawakin ang impluensya. Mas nauunawaan ito ng Jordan kaysa kaninuman. Sa ilalim ng pamumuno ni King Abdullah II, nagsagawa ang Jordan ng matitinding airstrike campaigns laban sa ISIS noong peak period ng grupo. Kapansin-pansin, hindi lang nag-utos ang hari mula sa likuran, kundi personal din siyang lumahok sa pagdidirekta ng mga air combat missions. Ipinakita nito ang walang kompromisong posisyon laban sa terorismo matapos sunugin ng buhay ang isang piloto. Para sa Jordan, ang ISIS ay hindi lang security threat kundi isang mortal enemy. Paulit-ulit na inubos ng bansa ang lakas nito sa pag-atake sa mga training camps, outposts at command centers ng ISIS kahit na mauwi ito sa mabilis na pagkaubos ng malaking bahagi ng kanilang ammunition stock. Ipinapakita nito na hindi lang kasali ang Jordan sa digmaang ito, kundi isa rin ito sa pinakadeterminadong puwersa sa pagwasak sa ISIS hanggang sa pinakaugat. Kapag binalikan ang pagbagsak ng ISIS bilang isang state entity, marami ang tumingin dito bilang isang malaking tagumpay sa global war on terror. Ginampanan ng United States ang central role sa prosesong ito, ngunit ang Jordan ay isa ring mahalagang bahagi na hindi maaaring mawala. Gayunpaman, ang organizational collapse ay hindi nangangahulugan na tuluyang nawala ang banta. Ang pinakamalaking hamon ngayon ay nagmumula sa lone wolf terrorists at maliliit na cross-border groups na kumikilos base sa natitirang extremist ideology. Para sa Israel, ang self-defense ay hindi na limitado sa conventional wars, kundi nakatuon na sa early prevention ng infiltration. Ang core approach ay ang pagsasama ng physical barriers at permanent ground presence. Nagtayo ang Israel ng multi-layered defense lines na may malalalim na trenches na may lalim na humigit kumulang 5 meters, stone embankments, at malalaking obstacles na kayang humarang sa mga sasakyang papasok sa teritoryo sa high speed. Ang mga hakbang na ito ay may itsura ng medieval defense systems pero sobrang epektibo sa konteksto ng modern asymmetric warfare. Gayunpaman, ang physical barriers ay surface level lamang. Ang tunay na sentro ay nasa intelligence kung saan pinananatili ng Israel ang mga outposts at ground forces sa loob mismo ng teritoryo ng Syria na nagbibigay daan sa direktang pagmamanman sa mga desert routes patungo sa border. Dito, ang electronic intelligence at human intelligence ay mahigpit na pinagsama para makabuo ng tuloy-tuloy na malinaw na larawan ng galaw, pagtitipon at intensyon ng mga armadong grupo. Hindi na bago ang ganitong approach. Mahigit 2 dekada na ang nakaraan, nagsagawa na ang Israel ng malalaking engineering projects sa hilaga para pigilan ang posibilidad na makalusot ang mga armored units ng Syria sa mga bulubundukin at residential na lugar. Umuulit lang ang kasaysayan, ang kaibahan lang ngayon. Ang kalaban ay hindi na mga tank divisions, kundi mga flexible na terrorist group na nagtatago sa disyerto. Sa ganitong sitwasyon, ang matinding reaksyon ng Amerika sa isang ISIS-inspired attack ay may mas malalim na kahulugan kaysa simpleng paghihiganti. Nagpadala ang Washington ng malinaw na mensahe na hindi uubra ang rebuilding at stability ng rehiyon kung ang mga terrorist acts ay hindi paparusahan. Kasabay nito, isa rin itong direktang babala sa ISIS. Anumang pagtatangkang subukan ng reaksyon ay mauuwi sa ganap na pagkawala ng natitirang kakayahan nila sa rehiyon.
Sa ngayon, wala pang eksaktong casualty numbers ng ISIS dahil sa policy ng Trump administration na limitahan ang paglalabas ng Bomb Damage Assessment o PDA. Pero hindi tulad ng ilang symbolic strikes na minsan nakikita sa Israel, karaniwan ng direktang tinatarget ng United States ang mga aktibong lugar na may tunay na strategic value para magpakita ng lakas at deterrence. Ang mga target ay laging mga operational sites, command centers, logistics hubs at mga key assembly points. Ang operasyon kamakailan sa Eastern Syria ay malinaw na patunay na handang gumamit ang Washington ng overwhelming firepower para protektahan ang regional rebuilding process. Sa isang Middle East na puno ng kaguluhan kung saan humihina ang Assad regime at nagkakaroon ng power vacuum sa disyerto, ang administrasyon ni Trump ay may mas malaking ambisyon ang i-stabilize ang Syria, i-rebuild ang Lebanon at tapusin ang conflict sa Gaza. Ang pag-atake ng mga ekstremist na ikinamatay ng mga Amerikanong sundalo ay hindi lang isolated violence kundi isang test sa strategic credibility ng Washington. Ang mabilis at matinding sagot pagkatapos nito ay nagpadala ng matigas na mensahe. Hindi papayagan ng Amerika ang anumang testing ng reaksyon o paghadlang sa regional restructuring roadmap. Gayunpaman, kailangang kilalanin ang realidad na walang military campaign ang kayang tuluyang burahin ng ISIS sa loob lamang ng isang araw. Ang organisasyong ito ay gumagana base sa isang ideology na walang hangganan na nagbibigay daan sa maliliit na grupo o individual na kumilos ng kusa kahit walang direktang utos. Ang ambush sa disyerto kamakailan ay mas malamang na isang tactical situation kaysa isang grand plan mula sa Central Command. Pero dahil dito, mas nagiging mahalaga ang US airstrike bilang deterrence na direktang tumatama sa takot ng bawat nag-iisang gunman. Sa kasalukuyan, ang ISIS ay nahaharap sa multi-directional pressure. Hindi lang sila binobomba mula sa himpapawid, kundi naiipit din sila ng ground intelligence network ng Amerika, ng permanent presence ng Israel sa southern Syria at ng clearing operations mula sa Jordan. Ang coordination na ito ay lubos na nagpapaliit sa operating space ng mga extremist elements. Sa modern warfare, ang takot na anumang oras ay matukoy at mapuksa mula sa itaas ay minsan mas epektibo pa kaysa direktang sagupaan. Para sa mga natitirang gunmen, ang tanong ngayon ay hindi na kung aatake pa ba sila, kundi kung sila na ang susunod na target na buburahin. Ang mga aral mula sa pag-atake sa Eastern Syria at sa matinding reaksyon pagkatapos nito ay nagpapakita ng isang pangunahing katotohanan. Hindi na ito isang local issue. Ang violent extremism laban sa West, laban sa United States, Europe at Israel ay hindi pansamantalang phenomenon kundi isang ideology na patuloy na sinusubukang palawakin ang espasyo nito sa pamamagitan ng terorismo at takot. Ang realidad na ito ay nagpipilit sa mundo na harapin ang isang hindi komportableng tanong. Maaari pa bang bumalik sa normal na buhay at ituring ang mga pangyayari tulad ng October 7 o ang mga pag-atake sa Middle East bilang malalayong balita lamang? Para sa Israel, ang self-defense ay hindi opsyon kundi kondisyon para mabuhay. Pero hindi lang sa Israel nagtatapos ang problema. Ang banta ay papalapit na sa mga Western countries, parehong sa ideology at sa aktual na aksyon. Ang ISIS ay unang lumitaw bilang problema ng Middle East, pero sa loob lamang ng ilang taon, kumalat ang ideology nito sa Europe sa pamamagitan ng mga radicalized individuals. Mga taong lumaban sa Syria at Iraq at pagkatapos ay bumalik sa kanilang bansa. Paulit-ulit na pinapakita ng aral ng kasaysayan na anumang regional crisis na hindi ganap na nasosolusyunan ay nagiging global problem. Ang mas nakababahala, hindi nag-iisa ang ISIS. Ang Hamas kasama ang Iran sa pamamagitan ng proxy forces ay patuloy na nagpapalawak ng impluensya lampas sa Middle East. Sila mismo ang hayagang nagsasabi na ang kabiguan na resolbahin ang Gaza o Southern Lebanon ay magreresulta sa globalization ng terorismo. At ang kasalukuyang sitwasyon sa Europe ay sumasalamin dito kung saan ang mga Christmas markets at public spaces ay kailangang bakuran at bantayan ng mga armadong pulis. Mga hakbang na dati tinutuligsa bilang sobra ng ipinatupad ng Israel. Napakalinaw ng vicious cycle na ito. Kung ang isang ISIS attack sa Eastern Syria ay hindi papatulan, kakalat ito bilang instability sa buong Syria saka sa buong Middle East. At sa huli, magiging problema ng buong mundo. Ipinakita na ng kasaysayan noong 2016 kung gaano nahirapan ang Europe sa wave ng terorismo at kung paanong napilitang makialam ang United States. Ang nakakabahalang tanong ay kung nauulit na naman ba ang senaryong iyon. Sinusubukan ngayon ng United States ang isa sa pinakamahirap na misyon sa Middle East. Ang mga pagsisikap sa Iraq at Afghanistan ay dati ring may mataas na inaasahan pero limitado ang naging resulta. Bahagi ng dahilan ay ang katotohanang maraming lipunan dito ang hindi inuuna ang modern state building at nalulubog sa extremism, sectarian conflict at matagalang terorismo. Ang natitirang dahilan ay ang malawak na impluensya ng Iran na patuloy na sinisira ang anumang stability efforts sa pamamagitan ng proxy networks.
Ngayon, tinitingnan ng Washington ang Syria at Lebanon gamit ang ibang approach. Sinusubukan ng Amerika na bumuo ng mas malawak na regional agreement at direktang itanong sa mga bansa sa Middle East. Gusto ba nila ng isang rehiyong puno ng ISIS? Gusto ba nilang patuloy na lumawak ang impluensya ng Iran? Gusto ba nilang hayaang manggulo ang mga grupong tulad ng Hezbollah sa trade at galaw ng mga tao? O gusto ba nila ng Middle East na kayang makipagkalakalan, maglakbay at umunlad? Sinusubukan ng Trump administration na isagawa ang isang malaking nation-building effort sa Syria at Lebanon kasabay ng pag-stabilize sa Gaza. Layunin nitong maglatag ng isang regional pact para palitan ang impluensya ng Iran, ISIS at Hezbollah ng stability at economic growth. Ang target ay gawing isang stable at productive trading partner ang Syria mula sa pagiging matagal ng kaaway ng Israel. Gayunpaman, nangangailangan ito ng mga matitinding leader na kayang baguhin ang mindset ng mga taong na-brainwash sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga bansang tulad ng UAE at Saudi Arabia ay pinapakita na posible para sa isang Islamic nation na mamuhay ng mapayapa at makipagtulungan sa West kung may tamang pamumuno. Kapag maraming henerasyon ang lumaki sa isang education system na binibrainwash, kung saan ang mga guro, religious leaders at security apparatus ay sabay-sabay na nagpapakalat ng galit, unti-unting nabubulok ang lipunan mula sa pinakaugat. Ang karahasan ay hindi na lang nagiging kasangkapan kundi nagiging paraan na ng pamumuhay. Gayunpaman, ipinapakita rin ng kasaysayan na may kakayahan pa ring magbago ang tao kung may lilitaw na lider na sapat ang lakas, sapat ang tiyaga at mananatili ng sapat na matagal para baliktarin ang direksyon ng bansa. Ang kaso ng Syria ay isang malinaw na halimbawa. Mula sa mga madugong coup noong kalagitnaan ng 20th century hanggang sa mahigit kalahating siglo ng diktadura ng pamilyang Assad, iisa lang ang kwentong ipinilit sa mamamayang Syrian.